guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan for today's video guys. Katatapos lang po natin maglaba. Yung oras is alas 12. Alas 12:15. Tulog si Sia. Nandun sa loob. Sa kwarto. At saka ayan, yung update ng panahon natin na naman is super init. Tapos na po akong maglaba, hindi po ako, basta pagkagising ko po ng umaga, focus po ako sa routine natin para matapos po tayo. Nasang katutak naman po yung labahan natin dahil 2 araw po na hindi tayo nakaglaba dahil nabibisi nga tayo kasi may tasking sa atin si Jing, na ngayon wala naman po akong update kay Jing kung nakauwi na po siya kasi sabi niya March 17 uwi na sila, tapos na po yung sibiraan niya. Hindi ko alam kung nakauwi na sila kahapon or nandoon na siya sa boarding house. Wala naman pong chat kung nandoon na siya, at malalaman natin pag dumating na siya dahil yung susi ng isang kundo is nasa akin. Ayan po yung abahan, yung nilabahan natin ngayon. Yun nga, nilaban natin. Yan, dyan ko lang po hinangir lahat dahil tingnan nyo naman yung panahon. Napakainit. Halos pumasok yung sa amin. Tingnan nyo, napakaliwanag dahil nga mainit. Dito lang, tapos yan po yung papalitan natin ng bubong yung banda dito para dito na lahat yung natin, yung mga nilabhan. Po ito, matutuyo po ito kaagad dahil naka-dryer nga, tuyo agad yan, mahangin, tas mainit. Tas dito po yung papalitan natin ng bubong, na yung material naman na kahapon pa natin hinihintay na i-deliver. Kanina lang umaga i-deliver po. So ayan po yung yero natin. Ako po yung naglagay dahil kanina pag-deliver doon lang sa gilid pinababa ni Papa Bits, na samantala yung nagdi-deliver binibigyan naman natin dito lang pinalapag ni Papa Bits. Tas paglabas ko ngayon, dahil katatapos ko lang maligo, nagbihis ako, tas nilagyan ko ng kortina dito sa labas ng tindahan natin para maibsan yung init sa loob. Tingnan ko na nandoon lang nakalapag, so hinidiyahan ko, dito ko na inilagay yero at saka kahoy. Tapos yung pako nandoon. Yun pa yung iniisip ko kung anong araw po matratrabaho dito nila Ronald at saka ni Christian, dahil hindi pa kami tapos doon mag-tiles sa ni Jing sa bagong titirhan. Tapos pagkatapos ng tiles, magpagawa po siya ng tulugan niya sa taas. Iwan ko kung maagaw po nila dahil sa Sabado, hapdi lang naman sila, pero yung hapdi nila nakakauwi sila ng alas 2 na dahil naghihintay pa sila sa sweldo nila. Parang hapon na yun, alas 2, minsan alas 3. Hindi na maagaw. Siyempre pa sila, magpapahinga, tapos may dalang ulam silang dalawa. Pag uwi, diretso luto si Ronald. So yun na po yung iniisip ko kung paano po matratrabaho dito. Hindi naman po mahirap kasi dire-diretso lang naman, lalagyan lang naman ng ng kahoy diyan para anuhan ng hero. Lagyan, kabitan ng katulad dito. Si Papa Bits naman, ewan ko, hindi naman niya kayang magpanday-panday na aakyat pa sa taas. Yun nga lang pag ng hero, hinayaan niya sa labas
Maghihintay pa yan pagdating nila, nila Ronald Christian. Utusan niya. Pagtabi. So, ako na lang po yung naglagay dyan. Na paglabas niya naman ngayon, dahil andun nagpatid si Sansan sa eskwelahan, dahil may practice sila sa nila, DLBC. So yun, natingnan niya na na po dito. Nakatayo. Wala na siyang imik. Nandyan na kasi. Katatapos ko lang maligo guys yan. Tapos parang natusok pa ako ng bahi. Ng bahi nito. Ng kahoy. Na po tayo. Pero nakuha ko na. Yan. Maganda yung dito, pagkalagay. Para pag umulan naman, hindi po mababasa kaysa nandoon po sa gilid. Diyan sa may damuhan. Diyan lang ni Papa Bits. Ipinalagay sa nag-deliver. Dalawa naman katao nun at hindi naman ito mabigat. Dapat ipinadiretso na lang niya po dito. Wala. Kasi kanina nang mag-deliver, po ako naglalaba. Tapos nakatapis lang po tayo ng tuwalya. Hindi po ako lumabas. Dito lang tayo sa likod. Tinawag ko siya ng tinawag dahil nandoon siya sa kwarto. Tinawag ko siya ng tinawag. Ayan. Tapos lang natin maglaba, meron na naman laman yung natin, yung basket. Yung basket ko parang may baking, palaging tumutubo yung labahin natin. Pero hindi natin maiwasan kasi nagbibihis nga. Pero nagtataka ako guys dahil sa dinami-daming labahan, hindi naman ibig sabihin na hindi ako nagbibihis. Sa dinami-daming labahan, 2 pares lang na damit, yung pajama, hilig ko naman magpajama, 2 pares or 3 pares, yun lang po yung labahin ko. Yung underwear ko naman, kada ligo, linalabhan ko. Na pwedeng pagkamamaya, isuot ko na naman. Wala. Mamadats talaga. Pero, wala tayong magagawa. Kasi tayong kumikilos. Sabihin naman natin na papaglabahin natin sila, ganun pa rin. Makalat. Mas maraming trabaho kung sila yung maglalaba. Pagkatapos nila, mas marami yung tatrabahoin ko dahil hindi sila marunong magligpit ng palanggana, magastos sa sabon, magastos sa kuryente, magastos sa tubig. Mabuti na lang yun, ako yung gumawa dahil dire-diretso. Yun. Shaira! Shh! Pasok! Pag bukas talaga yung gate, si Shaira tingnan nyo naman guys yung init. Ang init. Sa loob hindi mainit dahil yan mahangin kahit walang alkuba or kisame yung bahay namin. Tingnan nyo naman naklaro na yung natin, yung CR hindi nasara. Yan po yung purpose ng pagkukurtina ko dito. Dahil yung mga housemate ko, hindi marunong magsara ng CR. Kung halimbawa may bisita tayo na bigla-biglaan, dito pa lang, klaro na sa CR. Kaya, yan, purpose natin na magkurtina ng CR natin. Kung shower curtain naman yung ilagay natin dyan, nako, isang lang yan, isang araw. Kasi dito nga yung mga kurtina, hindi natin maiwasan na hindi ayusin. Kasi nahuhugot. Yung siya natin, tulog. Yan. Sabi ko, pumasok ka sa kwarto dahil nandun si Papa Bits. Doon ka tumabi kay Papa Bits dahil hindi ka makakapwesto dito sa tindahan. Dahil naman, yung tupiin ko is isang katutak. So, dito nakatambak sa tindahan.
magpapahinga sana ako. Tingnan ko yung yung tupiin ko. Yan. Yung tupiin natin. Nabukid. So, yung i-relax natin, tupiin natin. Magtupi muna. Kasi ito po yung damit ni si Kreslin na sinuot ng first communion po niya. Dito sa sa tindahan, mainit. Dito yung mainit sa tindahan dahil mababayad dito yung yero. Pero pag hapon naman, mga ganito lang tanghali, mainit. Pag medyo hapon na, yung araw is pababa, hindi na po mainit. Hindi naman ako nagpipermanente dito. Yung folding bed naman yung inaano ko doon. Basta si Papa Bits wala dito sa labas, nasa kwarto. Yung folding bed po yung inaano ko. Inilalatag dyan kung gusto kong mahiga. Pero hindi tayo nakakahiga guys dahil yan nga, mag-ano tayo, magtutupi. Maka-relax man po tayo pagka mamayang hapon, bangon, umpisa na naman tayo sa routine para sa hapunan. Yung natin tindahan, marami na naman kulang. Hintay ko pa si hintayin na naman natin si Mama Walin. Nabayaran tayo. Siyempre yung mga kuha ng mga bata dito araw-araw, nililista ko. Kasi wala tayong ibibili sunod pag palagi na lang lista or libre. Nilabhan ko ito nung sana kakahapon ko ito tutupiin, pero parang natamad tayo dahil yun nga, busy tayo kahapon na ilang balik tayo sa highway, punta ng school, lalong-lalo na kahapon pabalik-balik tayo sa eskwelahan dahil card din nila siya kahapon. Sabi alas 8 to alas 9. So nagpunta tayo doon mga 7:45 pa lang. Ang akala ko kasi card lang, marami palang pipil-upan, details ng mga bata, kung ano po yung masasabi, ganun. Siguro mga tatlong papel yun. Katapos nun, yung card wala pa, hindi pala tapos anuhan ng teacher, yung mga comment niya, lagyan. Kasi yung nila ngayon nila siya, yung grades nila, hindi yung hindi yung mga number, kundi yung ABCD, di ba? ABC. May mga meaning lang po yung mga litra. So yung kay siya, okay naman, natutugma yung komento ng teacher niya, natutugma naman para sa kanya. Tapos yun, hanggang ABCD yung maraming D si siya. Tas yung last na komento yun, congratulations, pwede nang mag-grade 1, ganun. Yung mama niya kahapon, tanong, ma, ganyan ba talaga? 5, di ba naalala mo yun? Yung mga grades nyo, mga liter lang, hindi grades na yung numero.
Doon yan makikita pag grade 1 ni Sia. Kung yung performance niya sa kinder, kung pareho pa rin sa sa pag grade 1 niya. Yung hangin, mainit din. Lalo na kung tumambay ka doon sa labas. Mainit yung singaw ng hangin. Okay lang kung doon sa gitna, nandun naman yung kalabaw. Doon sa likod sa tambayan natin, mainit din. Malamig lang yung hangin dyan pag hapon na. Pero pag ganito, tapat ng tanghali, mainit talaga guys. Lalo na doon ngayon sa sa lilipatan ni Jing. Pag ganitong oras, mainit. Pero di yun niinit kasi naka-aircon. Yung yung nakatira doon nagpaka-aircon. Pero pag banda hapon na yun, pwede naman tambay din sa labas. Napakahangin kasi medyo nasa taas yung kasasero. Maganda naman doon. Maano din tindahan. Mabuti din lagyan ng tindahan. Meron din nagtitinda doon. Shout out pala kay Paul, asawa ni Roseanne. Happy birthday po. Happy birthday niya. Birthday niya po ngayon, na nakakatatawa pa ako dahil nagluto sila ng spaghetti. Tapos sabi ni Roseanne, yung luto daw magluluto ko sila, sabi daw ni Paul, yung spaghetti na lulutuin, yung katulad daw ng timpla yung nang sa akin. Yun, pag umpisa nilang magluto kanina habang naglalaba ako, video call kami. Tinuruan ko sila kung paano pagpasarap, kung paano yung pagluto. Sabi ko na wag lagyan ng tubig yung sus. Puro sus lang talaga. Yun, maraming hotdog yung halo. Na ayos din yung pag-ano nila, pag-spaghetti. Happy birthday, Paul. Tapos yung klase nila Sia nga, bukas pala yung klase nila Sia. Tapos yung moving up nila is April 15, natapat sa karawan ko. April 15 na parang ano na yata, Lunes Santo na yata yung 15. Wala naman kasi nakalagay sa tingnan natin dito sa kalendaryo ni Sir Bin Badeo. Pala sa April 15 Martes Santo na po, kasi yung Holy Week 17-18 Baby Santo at saka Good Friday.
Tas yung exam nila, Chrislyn, bukas na din. Merkulis at saka Huwebes. Martes na araw naman po ngayon. Yan, malapit-lapit na po yung ano. Malapit-lapit na po yung katapusan ng klase or matapos na po yung klase. Magbabahay ni Kuya na naman tayo. Maraming pasaway! Dahil sila Ate Siksi pupunta dito, tapos yung anak niya sa Jinsan magbabakasyon din dito sa ano, sa Cebu. Marami na naman po kami dito. Pero magpupunta muna kami ni Ate Siksi sa Jinsan, kaming dalawa. Siguro mga katapusan. Dahil yung ano ng anak niya doon sa Jinsan, sa pangalan yun, yung mga achiever. Yung ano pala, recognition ng dalawa niyang anak doon, April 8. So pagkatapos ng recognition, mga 9 or 10, balik na naman po kami dito. Dahil baka po hindi kami makasakay dahil summer na yun, tapos na yung klase, maraming pasaheros. Baka mga 1 or 2 sa Abril punta kami ng Jinsan. Gusto ni Ate Siksing umatid sa recognition ng dalawang dalaginding niya na pareho din mga honors. Mga honor po yung ano niya doon. Yung bunso niyang babae, graduation yata ng grade 6. Tapos yung isa moving up siguro ng ano, ng high school. Nihintay lang doon yung ano, yung tapos yung exam din ni Pinsoy doon sa Tacloban, yun, magpupunta na po sila dito para po makaano po kami, makaalis po, makapunta ng Jinsan. Tapos kasama niya si Rosan. Si Rosan yung papalit muna dito sa akin. Siya muna yung mamadax. Dahil yung dalawa, medyo may mga pasok-pasok pa yan, pero hindi naman siguro regular. Yung pag-aayos ng mga buhok nila, yung dalawa. Tapos dito, siya yung bantay ko. At baka rin maisama dito ulit si Duday nila Rosan. Yun. Masaya na naman, masaya. At saka ano, congrats pala kay Pix Vlog. Kakalimutan ko si Pix Vlog. Na-release na po yung visa niya. Hindi ko lang po alam kung kailan po yung alis ni Pix, pero yun, nasa kanya na yung
passport niya, yung visa. I-release na po. Sasabak na po si Pix Vlog sa matagal-tagal na pag-abroad. Kasi yung yung Japan 3 years po. Pero nung mag-briefing, sabi ng nag-briefing, kung magustuhan ka ng maging amo mo, hindi ka papauwiin. Tapos na din tayong magligpit ng mga damit. Nilagay ko na po sa mga damitan. Yan po yung natin labas. Yung labas natin. Mahangin siya pero mainit talaga. Matahimik. Matahimik po yung kapaligiran. Yan, lalong-lalo na dito sa tambayan namin sa likod. Ayan. Mainit siya pa. Mainit. Mahangin naman pero mainit. Inaagaw yung presko ng hangin sa init ng araw. Tingnan nyo si Shaira. Madungis kasi hindi naliguan. Init po. Grabe. Kahit dyan lang po yan nakalagay yung mga nilaban ko. Tuyo yan. Yung pag ano namin dito, yung pag-ayos, yung bubong, hanggang dito sa may dyan. Dito sa may drum. Pero hindi po didikit sa drum yung siguro dito. Dito lang banda. Dahil yan, tingnan nyo yung yung hero namin. Sira na saka huhulugan ng bunga. Kagabi para kaming inagisan ng granada. Dahil ayan, tingnan nyo, nahulugan po yan ng yung dinugtungan. Yan, ngumanga. Aray, sorry. Naano po yung camera ko. Nasagi ng kamay ko. Ngumanga. Dahil nahulugan ng bunga kagabi. Naman po ito maakyat-akyat or makuhaan ng mga bunga. Dahil marami pong mga yung hamtik nangangagat. Pag nakadikit sa balat mo, pag nasagi, kakagating ka talaga. Dito yung isa, pinaanuhan namin, pinanguha yung mga bunga kahit yung maliit pa lang. Pinakyat namin to noong isang araw. Sa linggo yata yun. Sa linggo ng umaga. Yan, wala nang bunga. Pinakuha namin at saka yung ibang dahon ng niyog. Dahil tingnan nyo naman yung mga yero namin. Yan. Nagkakasira-sira. Dahil dyan sa mga bunga na yan. Hindi naman yan mahuhulog pag hindi kinukutkot or kinakagat ng daga. Yan po. Sayang yung mga bunga. Dahil magagawang buko juice, hindi na. Dahil pinakuha natin. Ayaw naman yan pa
anuhin ni Jing, ipatumba kasi daw magiging mainit na. Mas magiging mainit pag walang katabing niyog. Pero magsasakripisyo lang kami sa gulat. Lalong-lalo na pag nasa kalagitnaan ng gabi tas may mahuhulog na bunga ng niyog. Yon. Magugulat ka talaga. Oh, kakayupi-yupi na. Lalong-lalo na yan dito sa loob. Buti na lang na medyo makapal din. Makapal talaga yung yung hero na binili dito. Katulad nito na binili namin ngayon. Yan, makapal po yan. Hindi yan parang lang, plantsawo. Hindi katulad nung mga sim or hero na binubong sa naging main house ni Jing. Yan, mga lang po yan, manipis. Kaya pag nadadaganan ng or nahulugan ng bunga ng niyog, nabubutas ka agad. Ito lahat ng mga hero sa main house yan ni Jing. Sa una po niyang pinatayo na bahay. Yan po yung mga bubong. Tingnan nyo naman. Yan. Kanda butas na yung iba. Yan. Manipis lang kasi. Ito na mga yero. Ito lahat dito hanggang doon sa kusina. Basta itong extension. Puro makapal na yan na yero kasi si Papa Beach po yan nag-order. Hindi yan basta bubutas. Yun nga lang yan. Yupi-yupi na. Yupi-yupi na ang dahil sa kahuhulugan ng bunga ng niyog. Nasisira yung nasisira yung hero. Tingnan nyo. Pag hindi yan makapal, lulusot na. Tinipid kasi yung yung bubong ni Jing nung unang unang pagpatayo ng bahay niya. Tinipid sa sim or sa yero. Siguro yung lang po ito, yung tag 200 plus lang. Iwan ko ba? Basta manipis yan. Si Jing lang nandito noon, nagpapagawa, tapos minsan lang po siya magpasyal. Hindi niya alam kung ano yung binibiling material. Kaya ayun. Yun nga, yung sabi niya sa akin, balik na naman tayo sa history. Yung sabi niya sa akin, yung plano daw po niya noon, pag-layout ng bahay niya, flooring lahat, tapos yung hollow block yung kalahati, parang ganito parang ganito dapat, parang ganito naka hollow block. Pagdating niya dito, nakatayo na puro kahoy, tapos may sahig na. So wala na siyang magagawa. Hanggang tingin na lang po siya. Hanggang sa matapos na lang yung bahay niya na pwede na niyang tuluyan. Yun. Habang nagtatagal na nakatira sa sa pinatayo niyang bahay, lalo na nang dumating kami ni Papa Beach, medyo mga buyag, nagbabounce yung sahig niya dahil yung simentado lang po yung CR. Yun lang. Tapos nung gibain, yun, nalaman po na yung mga kahoy pa lang. Ako kahit hindi ko alam kung ano po yung gagamitin sa paggawa ng bahay, kung kahoy, hindi ko alam kung ano yung size. Pero yun, karamihan, uno por dos, ganun.
Kasi ito naman order namin, ito. 2x2. Yung maliit pa dyan. 1x1. Yung haligi ni Jing, parang ito 2x2 to. Yung haligi ni Jing, 2-3 yata. Yun lang yung pinakamalaki. Mas mabuti-buti pa itong ito na ginawang haligi namin dito sa extension. Iwan ko kung anong size po to. Yung haligi ni Jing, yung katulad lang dyan, yan, yung ganito na kahoy, ito 2-3 yata. Yun lang pinakahaligi ni Jing ng bahay niya ng masira dahil natatabunan ng amakan, tapos inanuhan ng dubululing puno na yung naman din, yung itong lawan manipis din ito na ginawa nating bubong sa tindahan, bubong dingding pala. Yung makapal lang ito makapal, isang piraso yung makapal. Ito ginawang ni iwan ko, yung ginawang side yata yun, iwan ko. Wag na lang natin ulit-ulitin yan, basta ganun. puro manipis guys, sa worth 50,000. Oh my gosh. Itong yero makapal yan. Ito yung in-order namin ni Papa Bits, makapal. 8 piraso. Hanggang doon. Ano po to? Size yata yung haba. Huwag ko, si Papa Bits yung nakakaalam. So, ayun. Thank you po sa payero, nagpabubong. Shout out po. Hindi ko na lang po babanggitin. Alam kong nanonood siya palagi. Alam na niya kung sino siya. Thank you po, ate. So, yan, pasok na to po tayo dito sa tindahan. Ano muna tayo? I-relax ko muna yung likod ko kasi parang nakakaramdam na tayo ng sakit ng likod. Ayan. Diyan ka lang, huwag kang papasok. Diyan ka lang relax muna ako, guys, ha. Mamaya namang hapon mag-update tayo mamayang hapon kung ano na naman po yung paggagawin natin. Yung oras po, guys, is 1:30. May pa, 3:00 yung labas ni Frislin. So medyo mahaba-haba pa yung oras. 3:30 na po, guys. Ayan, meron po tayong customer bumili ng Central brown sugar. Yung tawag nila dito is Central. Tapos in-interview po ako ni nanay. Sabi niya ilang taon na daw po ako. Sabi ko sa kanya magti-56. Ay, ang bata ko pa daw. Malayo pa ako makatanggap ng senior citizen. Kasi senior citizen siya ngayon. Matagal pa daw ko na ako makatanggap. 4 years pa daw. Okay lang yan, nay. Siya,
65 na yung edad niya. Binaliktad lang. Pero matanda na po siyang tingnan. Maliit na babae dito. Lola siguro ni Terigan yun. 65 ba or 70? Hindi ko lang po natanong. Basta sinabihan niya po ako, matagal pa daw ko na ako makatanggap ng senior citizen. Sabi ko naman sa kanya, pwede bang mag-jump ng edad para lang makatanggap ng pension. Yung natatanggap daw niya sa una 500, ngayon dinagdagan daw ng 500, so bali na 1,000 yung kada buwan. Sabi ko sa kanya, ang sarap no pag senior citizen na tayo, meron na tayong hihintayin kada buwan. Sabi ko sa kanya, sana senior citizen na ako para may 1,000 na ako kada buwan. Natawa po siya. Tapos natawa naman siya dahil yung pera niya 50 pesos. Sabi ko sa kanya, Nay, yung masusukli ko yung coins, piso-piso. Sabi niya, okay lang basta pera. Basta na ibibili. Yun, 25 pesos naman po yung naisukli ko sa kanya. Sabi niya, dumami daw yung 50 pesos niya. Dahil nawalan na po tayo ng buo. Dahil nagbabili tayo kanina ng sigarilyo. At saka naman ngayon, nagbilang-bilang na bili tayo ng 2 kilong bigas. Oh my gosh! At sinusundo na si Chrislyn at kinakailangan natin labhan yung uniform niya dahil bukas examen nila. Naka-uniform. So lalabhan natin, sasabay natin yung hinubad ni Sansan at saka ni Papa Bits. Yan, hapon na guys, pero maano pa rin yung namin. Yung paligid. Maliwanag ng dahil sa init ng araw. Hindi naman tayo nakatulog. Nahiga lang. Inunat natin yung yung likod natin. Na ngayon, parang okay naman. Yun lang po yung ni Mama Dax dito sa namin. Munting bahay. Ikot-ikot, naghahanap ng mga gawain. Dahil hindi naman tayo mapakali pag walang ginagawa, kung nakatambay lang. Lalong nananakit yung mga katawan natin pag walang kinikilos. Kaya yun. Dapat or kinakailangan meron tayong ginagawa. Rinig ko na yung motor. Padating na po sila. Hinay. Tok daw. Di rin nakakakuha ni ate. Nakalusad. Hihiling ko rin mag-iya uniform. Yung magpili. Lagay mo doon yung bigas. Ilagay doon. Again, nakangabot ko sa'yo. Snack tayo guys. Snack. Ayan, may kape si Papa Bits. Pandi bato ini. Mainit pa po siya, mainit. Ewan ko kung bagong hain or mainit dahil sa mainit ang panahon. Ako hindi na ako pwedeng magkape sa hapon, sa umaga lang. Dahil sabi ng doktor, magkape na sa umaga, hindi na pwedeng magkape sa hapon. Pinabawasan na. Inom na lang po tayo ng tubig. Kita na lang pag-add dito. Kaya natin mag-add.
Sabi ko, Papa Bets, kami na lang dalawa magayos dyan. Pag lagay ng hero. Bubong. Iwan ko kung anong mangyayari kung kaming dalawang panday. Kita nga dua. Hagdanan. Awiram daw kami ng ladder. Kasi kung si Ronald at saka Christian yung hintayin pa namin, hindi yan maikakabit dyan dahil marami pa yung tatrabahoin doon sa Compostela kay Jing. So kami na lang. Dire-diretso lang naman yan. Kami na lang daw yung magpapanday. Tingnan nyo bukas guys kung ano po yung mangyayari. At tamang-tama lang yun, yung matatanggal na trapal doon, lalagay natin dito sa likod. Isasapaw natin dahil ayan, nagsisimula ng mapunit. Tas yan, pumuputiin na. Tas may punit na nga. Isasapaw natin dyan. Dahil kinakailangan naman na may trapal dito sa likod, dahil walang bubong dyan, pag umuulan, lalong-lalo na kung yung hangin banda rito, nababasa po dito sa loob. Nababasa po yung hardware ni Papa Bits. Iaano lang namin, isasapaw para makapal.